Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon na ibinigay po niya sa atin para tayo po ay makapag-aral po dito sa effective evangelism. Sa pagsisimula, nihilingan ko po si Brother Jeter Rojo. Pwede po bang mag-open po sa prayer? Sige po kayo malang ng Diyos. Kaya naman sinasabi nila yung peace na hindi sa pagbanatan ito. Magiging kami ng at ang naray pang para magiging effective ng pagkandili sa kami ng order ko. Kailangan po namin sa patuloy ng pagsamin. Kaya yung pagkulang sa mga ng pastor. Kaya po kami ng pagkalagay ko sa mga karunungan ng mga kami. Hindi po kami kung nag-aaral kami ng pagkakal dito. Huwag hayaan kami ng matuto. At ang lahat po ng aming maririnig kami noon, at kami hayaan matuto po sa pag-nagamit po ng result sa aming pag-evangelyo Panginoon, sa aming pag-ministeryo Panginoon, sa pagpapalawak po ng mga kaharian Panginoon. Pamitin ng bawat isa sa amin sa Panginoon na pang-mapalawak pa Panginoon ng Panginoon. Pagpalang ng gabi ito, mangkit kami Panginoon yung pagsambit kami. Salamat po. Yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Thank you, Brother Jeter. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay the theology of evangelism, the theology of evangelism grounded in God's nature and mission. Napakahalaga po na alam natin kung ano yung nilalaman ng mensahe na ating dinadala. Sapagkat sa paraan po ng pagkaunawa natin sa mensahe po na ating dinadala, ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging epektibo po ang ating paghahayag ng mabuting balita. At mahalaga po na passionate tayo sa ministry. Mahalaga na meron tayong ganitong kasigasigan, sabi nga ng iba, on fire. Pero kapag hindi po natin lubusan na nauunawaan ang dahilan o yung lalim po ng katotohanan ng mabuting balitang ating inihahayag, maaari din po itong magkaroon ng magdulot ng kapahamakan o kaya less effectivity po sa ating pag-evangelism o pag-ebanghelismo. At ang evangelism flows from the heart of God. So ang pinakasimpleng definition po ng evangelism is one beggar telling another beggar where to find bread. Diba po? O kaya isang taong may sakit na nalaman niya kung ano yung cure ng sa sakit niya na yon, at doon sa mga taong merong kapareho niyang sakit ay sinasabi niya kung ano yung cure doon sa sakit na yon. Pero syempre mas the best yung one beggar or isang taong gutom na gutom. Ano po, hindi kasi pag sinabing beggar, hindi lang yun yung mga tumitira sa mga ano man tawag doon, squatters area, 'di ba? Kasi kahit yung ibang mga tao nakatira sa ganung lugar, yung iba may kaya pa rin nakakabili ng pagkain. Pero yung talagang gutom na gutom, alam niyo po yun, matay na sa gutom. At nakaalam siya ng isang lugar na makakatagpo ng pagkain. Yun po yung evangelism, 'di ba? So, merong isang kwento sa 2 Kings, though excuse me po. Di talaga siya evangelism in context, pero pwede nating mapulutan ng aral. So, kung may Bible kayo diyan, pwede ninyong buksan sa 2 Kings chapter 7. At sa 2 Kings chapter 7, ito yung time na sinabi ni Elisha na kasi taggutom, 'di ba? Na yung pagkain mabibili na lang sa mas murang halaga, 'di ba? At basahin niyo na lang, makikita niyo dito yung context na meron ditong isang officer na kanang kamay ng hari. Hindi siya naniniwala at sabi ni Elisha, makikita mo pero hindi ka makakatikim, hindi mo mararanasan 'yun. At sa verse 9,
sabi dito sa English version, nung yung mga lalaki, 4 na lalaki, may sakit sila sa balat, lagay na yung loob nila, mamamatay na sila, wala silang ibang pupuntahan kundi mamatay. Pero para sa kanila, sa halip na mamatay ng walang saysay, susubukan na lang nilang yung last chance ng buhay nila, punta sila dun sa kampo ng kalaban at kung patayin sila, makakaligtas na sila dun sa pasakit na kanilang nararanasan. Kung hindi naman sila patayin at bigyan sila ng pagkain, siguro yun na iniisip, okay, siguro magkakaroon sila ng panibagong pagkakataon. Pero alam niyo naman yung mga leprosy yung mga lepers, di ba? May mga leprosy, talagang sa Old Testament ay talagang kinakast out sila. Di ba? Ini-excommunicate sila. Tama ba? Basta inaalis sila doon sa community. At kasi pinandidirian sila di ba? So para sa 4 na may ketong na to, ito na yung last chance nila. So nung nagpunta sila doon sa kampo ng kalaban, 'di ba? Sa mga Aramean ay gumawa ng himala si Yahweh. Akala nung mga tao na yun nakalaban ng Israel, umupa yung hari ng Israel sa karatig bansa para salakayin sila. Kaya nagtakbuhan talaga sila. Naiwan yung pagkain nila, yung damit nila, lahat ng ari-arian, tumakbo yung mga tao na nandoon at nakita ng mga taong ito na may ketong, 'di ba? Yung kampo na wala nang natirang tao. Nung una akala nila ay patibong lang 'yon, pero nakita nila na wala na talagang tao, talagang nagmadaling umalis yung mga nandoon. Kaya kumain sila, uminom sila, kinuha nila yung mga gamit na nandoon. Talagang alam niyo 'yon, they are living the best life. Pero sa verse 9, ito yung matindi. Hindi sila naging selfish. Sabi nila dito, then they said to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news, and we're keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go at once and report this to the royal palace. Di ba? So, ang ganda ng sinabi nitong mga ketongin na to. At ang isang napakaganda sa story na to na nagpadala yung hari para i-check kung totoo, verify at totoo nga, di ba? And to make the long story short, nangyari yung prophecy ni Elisha at yung tao na hindi naniwala, nakita niya, narinig niya, pero hindi siya nakatikim kasi hindi siya naniwala, di ba? So, ang evangelism ay hindi dapat ito pinapanatili sa atin, di ba? Mabuting balita ito. Isang balita na hindi lang pupuno sa kumakalam na sikmura, kundi isang balita na siyang papawi ng kawalan ng pag-asa ng puso ng lahat ng tao. Itong hinahanap natin, di ba? So, tayo, kung bakit tayo naging mananampalataya ngayon, dahil merong isang tao o pagkakataon na may nagbahagi sa atin ng mabuting balita. Merong nagsabi sa atin kung saan matatagpuan ang tinapay na nagbibigay buhay. Di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. May mga pagkakataon na narinig natin sa church, narinig natin through music, narinig natin through radio, nabasa natin through Facebook. Ang daming pagkakataon, ang daming paraan, lalo sa panahon natin ngayon, kung paanong ginagamit ng Diyos, minamaximize niya ang lahat ng paraan para malaman ng tao ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa Diyos Ama, sa Banal na Espiritu Santo. Ang Diyos. Di ba po? At ito po ang napakahalaga. Na makita natin na hindi lang basta information yung finifeed sa atin, kundi nililid tayo para mag-repent tayo sa ating mga kasalanan at ang ating pananampalataya ay ilaan natin o ibigay natin sa Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng lubusang pagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Di ba? So, kung mayroong pagkakataon na may ginamit ang Diyos sa atin, kalooban din ng Panginoon na gamitin din tayo para sa iba. Di ba? That's why evangelism flows
from the very heart of God. 'Di ba? Tayong lahat, tayong mga mananampalatayang Kristiyano, pwede nating may consider yung sarili natin that we also are man or woman after God's own heart. Kasi pinili tayo ng Panginoon. Hindi in a sense na hindi pinili ang iba, pinili tayo ng Diyos at nag-respond tayo sa pagpili niya. Nag-oo tayo sa salvation na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nag-oo tayo dun sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi lang dun natatapos, di ba? Iniwanan natin yung dati nating pamumuhay. Niyakap natin ang Panginoong Jesucristo bilang sarili nating Panginoon tagapagligtas dahil una niya tayong niyakap. Diba? At sa evangelism, we are not salespeople peddling religion. We are ambassadors of a message authored by God. Yan palagi ang dapat nating ilagay sa puso't isipan natin every time we evangelize. What is our main motive? Diba? Tayo ba ay nag-i-introduce ng another religion sa mga tao? Diba? Gusto lang ba natin silang makasama sa church organization kung saan tayo nakakabilang? Isang beses nga dito sa atin sa Look, sa Pastoral House, merong pumunta, isang kabataan at isang bata at sila ay sabi nila nag-evangelize sila, nag-introduce sila sa akin ng kanilang paniniwala, pinapaliwanagan nila ako, gumagamit pa sila ng mga Hebrew terms at ako nakikinig ako. Tanong nila ako kung kabilang daw ako dun kasi katapat ng Pastoral House yung church building natin dito sa Look. Tinanong nila ako kung kabilang daw ako dun sa sumisimba dun. Sabi ko, opo, kabilang po ako dyan. Hindi ko sinabi na pastor ako. Kasi ma-off sila dun sa pagkakataon na malaya silang mag-introduce. Magiging defensive sila. Kasi iisipin nila ako ay pastor, kailangan mas maging technical sila, pero hindi. Sabi ko, opo, kabilang ako dyan sa nag-church dyan. At tinakinggan ko sila after nila magsalita, ako naman ang nagsalita sa pamamagitan ng pagtatanong. At guidance ng Holy Spirit, habang nag-share sila, nagpe-pray ako, hindi ko iniisip na, ano bang sasabihin ng mga to, gusto ko subukin yung alam nila, hindi. After nila mag-share, after ko magtanong, sabi ko sa kanila, ano bang motivation natin kapag nag-share tayo ng evangelism? Gusto lang ba nating magbahagi ng relihiyon kung saan tayo kabilang? O ang motivation natin ipakilala ang Panginoong Jesucristo at ipadama yung pag-ibig ng Panginoon? Pagdating natin sa langit, di naman natatanungin ng Diyos kung anong relihiyon natin doon, kundi kung ano yung relasyon na na-establish natin sa Panginoong Jesucristo. At ayun, in-encourage ko sila at nasa isip ko na ipag-pray sila, pero nung time na yun umuulan sa kanila sa cellphone, hindi na nagkaroon ng chance na may pag-pray ko sila face to face, pero pinag-pray ko sila after nila umalis dito lang sa Pastoral House. So alalahanin natin, tagapagdala tayo ng mensahe ng Diyos, hindi tayo tagapagdala ng pangalan ng relihiyon. Kaya kapag relihiyon ang dala natin, may mali sa paraan natin ng ebanhelismo. Hindi naman maiaalis na i-introduce natin yung church organization or yung fellowship na kabilang tayo. Kasi sa paraan naman na yun, papasok ang discipleship. Diba? Kaya magkaiba yung paraan natin ng evangelization at discipleship, kasi hindi naman siya magkaiba in a sense na hindi talaga sila magkukonekta. Magkaiba sila ng approach, diba? Kung bakit natin sila invite sa church kasi gusto natin silang alagaan. Yun yung motivation naman ng pag-invite sa kanila sa church. 'Di ba? Ano ba yung totoong evangelism, 'di ba? Pinapaalala sa atin na truth precedes method, 'di ba? We don't make message effective by changing it. We don't make message effective by changing it. We simply explain it clearly and trust the Spirit of God to do His work. Totoo na meron tayong dalang mensahe, pero hindi natin kailangang palaging maging komplikado sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? Ibahagi natin ang salita ng Diyos at ibigay natin sa banal na Espiritu Santo ang buo nating pagtitiwala na siya ay kikilos
panahon na tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. So we are not here to make people religiously entertained. We are here to lovingly introduce them to the most important person in the universe. This is our Lord Jesus Christ, di ba? Yung kanyang pagkakatawang tao, ito ang dahilan kung bakit tayo magbabahagi ng mabuting balita. Ito ang tanging paraan para ang mga tao ay maging malapit talaga sa Diyos. Kung lubusan nilang makikilala ang Panginoong Jesucristo, sa paraan ay pinakilala niya ang kanyang sarili, sa paraan ay pinakilala niya ang Ama, at sa paraan ay pinakilala rin niya ang banal na Espiritu Santo sa atin. Napakahalaga. So what is evangelism? Evangelism means euangelizo. Ano po? So, the preaching or promulgation of the gospel. So, ito yung ibig sabihin ng evangelism o yung euangelizo. Ano po? So, it means presenting Jesus Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Yan, ayon po yan, yung definition po na yan, ayon po yan sa Campus Crusade for Christ. People should open their eyes and see the truth about God. Kapag ka mag-evangelize tayo, ang ating purpose at yung ating bullseye, 'di ba? Yung goal natin hindi lang sabihin sa mga tao kung anong alam natin. Kundi ang ating prayer na maunawaan nila, makita nila at makilala nila kung sino ang Diyos. People should hear the gospel in order to move from belief to unbelief. Kasi 'di ba, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Paano mananampalataya ang isang taong hindi nakarinig, nakakita ng mabuting balita? At ito ang dahilan kung bakit tayo ay magbabahagi ng mabuting balita. Sapagkat merong mga taong hindi naniniwala, merong mga taong hindi sumasampalataya, at sa paraan lamang ng ating paghahayag ng mabuting balita, ang mga tao ay sasampalataya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Hindi po ibig sabihin na sa ating kapakanan, ano? Pero may bahagi tayo. Alalahanin natin, this is a Missio Day. Bahagi tayo ng programa, ng misyon ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Isinama niya na tayo sa misyon na ito. We are partners in this evangelization. Diba po? And remember, mga kapatid, hindi porket ikaw ang nag-share, nasa iyo yung weight of burden kung ang taong yan sasampalataya ba o hindi. Pero hindi rin yan magwawalang bahala sa atin na okay, kung sumampalataya ko o hindi, wala akong pakialam sa iyo. Di ba? Hindi. Yung passion and compassion, hindi nawawala sa atin. Di ba? Kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na we should love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our understanding. And we should love our neighbor as we love ourselves. It is not our job to convert people. Our job is to preach Christ. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang trabaho natin, ibahagi si Kristo. Ang trabaho ni Kristo, iligtas ang mga tao. So evangelism is the communication of the good news of Jesus Christ. What He died, that He died for our sins and rose again with the intent of inviting the listener to trust Christ. Thank you, Pilab. Evangelism is telling the good news for the purpose of inviting the sinners to salvation. So sa 1 Corinthians chapter 15, napakaganda po ng sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa good news, sa gospel. At yung summary nga po ng gospel is that Jesus Christ died for our sins and rose again. Jesus Christ died for our sins and rose again. Di ba po? So napakahalaga na maintindihan po natin ito. Ito yung core ng gospel. Simple siya pero napakalalim niya. Di ba po? At may pagkakataon sa evangelism
Nagfo-focus lang tayo sa death of Jesus Christ. Di ba po? That Jesus Christ died for our sins. Jesus died for your sins. Di ba? Nung nakaraan nga, di ba, nag-joke ako na hindi pwede pag mag-evangelism, kakaupo mo lang, may natabihan ka na isang tao at sharean mo siya ng Word of God, sasabihin mo, alam mo ba, dahil sa'yo, kaya namatay si Kristo sa krus. Sabihin sa'yo nung kausap mo, pambira, nakaupo lang ako dito, nasisipa ako. Di ba? Pero hindi kasi natapos sa death of Jesus Christ yung gospel. Hindi natin dapat alisin na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Alam natin na isinasama talaga natin siya. Pero hindi natin kailangang maging sentimental lang sa death of Jesus Christ. Hindi natin kailangang steer yung emotion ng isang tao na magkaroon lang ng guilt, 'di ba? Ng lungkot. Hindi. Ang kailangan ng isang tao na maunawaan yung hope of salvation na si Jesus Christ namatay pero muli siyang nabuhay para sa iyo at para sa akin. At may pag-asa sa Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin silang imbitahan na magtiwala sa Panginoon. Iimbitahan natin sila, pero hindi ibig sabihin, pipilitin natin sila. At hindi rin sila pipilitin ng banal na Espiritu Santo. May pagkakataon na na-share natin ang gospel, nakalimutan natin na mag-invite. Diba? Hindi kasi dapat natatapos doon. Ang isang tao kapag narinig niya ang salvation plan of God, nagkakaroon niya ng matinding hunger sa puso niya. Kaya hindi lang natin in-invite sila to a saving relationship, saving grace. Kaya kailangan invite din natin sila sa community and fellowship of the believers. Di ba po? So, there is intentionality. Kapag ka meron tayong share ng Word of God, dapat intentional yan. Iisipin mo na itong taong ito, mahal to ng Diyos. Hindi lang for the sake na makakota ka, kailangan mong magsulat ng mga taong nasisharean mo. Meron akong na-encounter na ganyan. Nasa Buendia ako, pupunta na ako sa bus. Pero may naririnig ako, nagsishare sila. Ang sinishare nila, hindi si Jesus, si God the Mother daw. So ako, nagstay lang ako sa isang sulok, bumili akong tubig, iniintay ko na lapitan nila ako. Kasi sobrang eager nila eh, nagsishare sila. Gusto kong marinig yung sinasabi nila, gusto ko rin silang tanungin. 'Di ba? Noong time na yun, nag-aaral na ako sa COP. At ang napapansin ko, habang nag-share sila, nagtatara sila. Basta na lang nila binubulungan yung mga tao sa paligid, ako nakatigil ako sa isang tabi. Merong isang batang babae na lumapit sa akin at siya ang unang nag-share. Nung time na tapos na siya mag-share, nagtanong na ako. Nung nagtatanong ako, hindi niya gaano akong masagot. Tinawag niya yung medyo matanda, parang nanay niya na siguro yon. And after that, yung dalawang yon, sila na yung nagtatanong yung nagsasalita sa akin. Ako nagtatanong lang ako habang nagpe-pray. Hanggang sa tinawag na nila yung pinakamatanda. Yung parang halos lola na yung edad sa kanila. At tinapatan ako sa mukha, nagsalita sa akin at medyo tumatalsik yung laway niya na ewan ko kung galit siya. Sabi niya sa akin, sa ganitong oras, sa ganitong araw, pumunta ka sa anong lugar yon? Hindi ko matandaan kung monumento. Basta somewhere dun sa LRT station lang, pumunta ka at doon namin ipapaliwanag sa yung lahat ng dapat mong malaman. At sabi ko, sige po, isulat niyo po dito yung pangalan ng church niyo, sulat niyo po dito yung lugar, kung saan. Tapos, nung nasa bus na ako, sinearch ko yung pangalan ng church nila at grabe, kakaiba talaga yung God the Mother teaching nila. Sobrang taliwas sa Bible. Kung ikaw ay mahinang Kristiyano, na-encounter mo sila, pwede kang madala ng turo nila. Kasi, talagang convincing yung kanilang mga pagsasalita. At kahit sa ibang mga religion yan din. Kung mapapansin natin sa ibang religion, part talaga ng kaligtasan nila yung paghayo at pagbabahay-bahay. Para sa kanila may kota yon, para sa kanila may dagdag yun sa kanilang kaligtasan. Pero hindi, mga kapatid. Tandaan po natin na yung pag-evangelize natin, intentional ito, hindi dahil kailangan natin ng kota o sinabi sa atin ng church, kundi kailangan ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. At kung hindi tayo guarded and guided ng Holy Spirit,
pwede tayong magkaroon ng distraction, or yung faith natin pwedeng talagang mayanig kapag yung foundation ng theology natin ay hindi founded sa truth ng Panginoon, di ba? Mapapansin nga natin ang sipag ng mga ibang relihiyon pagdating sa mga ganito kasi required silang gawin ito base sa kanilang paniniwala. Hindi tayo required, kundi ito ay privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alalahanin natin, partner tayo sa ministry na to, sa mission na to. Privilege to. Biruin mo yung Diyos, yung nalumikha ng lahat ng bagay, yung hari ng mga hari, pinakamataas sa lahat, pinili tayong maging partner niya para sa napakahalagang mission na ito ng pagliligtas. Grabing privilege. Ano po? So, it is communication with the purpose. They have to hear the gospel in order to trust the gospel. Pero kailangan, yung gospel na dala natin ay yung gospel ng Panginoong Jesus. Evangelism is the core, the heart, or the center of the mission. It consists in the proclamation of salvation in Christ to non-believers, in announcing forgiveness of sins, in calling people to repentance and faith in Christ, in inviting them to become living members of Christ's earthly community, and to begin a life in the power of the Holy Spirit. Makikita natin yan. Yung Book of Romans, napaka theologically and alam niyo po yun, practically rich pagdating po sa truth ng gospel, ng salvation, ng saving grace, ng salvation plan ng Panginoon sa atin. At ang bottom point po ng sulat na ito is the obedience that comes from faith. Kung totoo tayong sumasampalataya sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya. Kung mapapansin po ninyo, napakaraming beses, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Kung mahal nyo ako, mananatili sa inyo ang aking mga utos. Kung mahal nyo ako, mananatili kayo sa akin. Di ba po? At ito yung dala-dala ng, hindi lang ng New Testament, hindi lang ng Epistle of Paul, kundi ng kabuuan ng Bible, ng meta-narrative ng Bible. So yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, tungkol yun sa kabuuan ng saving grace ng Panginoon. It is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Diba po? Kung mapapansin natin, totoo yan eh. Ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. At inuulit ko po, walang pinili ang Diyos na mapahamak. Lahat tayo automatic na mapapahamak dahil lahat tayo nagkasala. Pero pinili tayo ng Diyos na iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Repentance is not a prerequisite to faith. Repentance is the essence of faith. Mga kapatid, kung iisipin natin, pinagtatalunan ng mga tao, ano daw yung nauna? Faith daw ba? O repentance? Di ba? Bakit ba natin guguluhin yung isipan natin? Alam natin na ito ay simultaneously nangyayari sa buhay ng isang tao. Na ang isang taong sumasampalataya ay nagsisisi sa kasalanan at ang isang taong nagsisisi sa kasalanan ay sumasampalataya din sa Panginoon. Di ba po? Yung repentance, ang ibig sabihin niya sa Greek is to change of mind. At sa Hebrew, it is to turn away. Di ba po? Kaya nga andyan palagi yung preaching ni John the Baptist sa kanyang pagbabautismo. At gayon din kay Jesus, repent for the kingdom of heaven is at hand. Repentance, hindi lang ibig sabihin may remorse ka, meron kang regret, meron kang guilt feeling, hindi. Yung repentance naglilid sa atin sa bagong isip, bagong puso, bagong buhay. Bakit?
because the goodness of God brings us to repentance. It is to turn away and to turn back again to God. Di ba po? Makikita po natin yan. That repent and believe are not two things, but one thing. They go together. Changing your mind is an expression of faith. Hindi pwede na naniwala ka pero hindi ka nagsisi. Hindi rin pwede na nagsisi ka pero hindi ka naniwala. At hindi pwedeng mangyaring dalawang yun kung wala tayong tiwala sa Panginoon. To believe Christ is more than to believe. To believe Christ is to believe by faith that He is able, more than able, to save us. So, yung ibang mga tao, tinuturing nila yung baptism, yung water baptism, part ng salvation natin, pero hindi eh. Baptism is a natural expression of obedience, demonstrating your faith in God. Kapag meron tayong na-share ng Word of God, at gusto niya na ora mismo magpabaptize sa tubig, o binaptize siya ng Holy Spirit, di ba? Pwede rin maging argument yan, di ba? Anong una? Baptism sa water dapat o baptism of the Holy Spirit? Pero makikita natin, sa Acts, may nauna yung baptism of the Holy Spirit bago yung baptism of water, di ba? Bakit? Kasi hindi naman ito big deal. Ang big deal, yung isang tao na nagsisi at sumunod at sumampalataya sa Panginoon. At kung magkakaroon ng ganitong klaseng pagkakataon, yung baptism, it is a natural expression of obedience demonstrating your faith in God. Yung isang tao na may kakayahan pa na isagawa itong bahaging ito, napakaganda dahil ito ay nagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. Di ba po? Kahit si Jonah, alam niya na kapag ang isang tao ay nagsisi, kahit ito ay hindi Hudyo, dahil ang Diyos ay mabuti, patatawarin niya ang mga taong yun kung sila'y magsisisi ng buong puso at lalapit sa Panginoon. Kaya nga si Jonah, nung sinabi sa kanya ni Yahweh na pumunta ka sa Nineveh, i-preach mo ang repentance, at kapag nagsisi sila, patatawarin ko sila, diba? Sabi ni Jonah, patatawarin mo sila eh. Ayaw niya na patawarin yung mga taong yon, di ba? Kaya nga umalis siya eh. Pumunta siya sa kabilang landas. May pagkakataon tayo, pinipigilan natin yung gustong gawin ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi natin kayang pigilan pag gusto ng Diyos na magligtas. Privilege sa atin na tayo ay gamitin ng Panginoon. Kapag hindi tayo nagpagamit sa Panginoon, kapatid, hindi natin mapipigilan na magligtas ang Panginoon kasi kaya niyang gumamit ng iba. Pero niloob din ng Diyos yon, yung ginawa ni Jonah, para pagdating ni Jesus Christ, maiihalin tulad yung nangyayari kay Jonah sa resurrection ni Jesus Christ. Diba? So, Romans 8:28, everything works together for good for them that loves the Lord, them that are called according to His purpose. Yun nga lang, diba? Kahit yung disobedience ni Jonah, nagamit pa rin in contrast sa obedience naman ni Jesus. Pero anong nangyari na pareho? Parehong nagligtas. Ano? Kasi si Jonah, nung siya'y nagsisi din sa kanyang pagsuway, naligtas yung mga taga Nineveh kasi nagsisi sila. Pero si Jesus Christ, He is the perfect example of the fullest obedience sa kalooban ng Diyos. Diba? Si Jonah ayaw niya mag-evangelize sa mga taong to kasi ayaw niya sa mga taong yun. Tayo, pinipili ba natin yung share natin? Palagi kong binabanggit sa church kapag ka ako'y nagpipreach na may pagkakataon, darating ang pagkakataon na kahit yung pinakamatinding naging kaaway natin, pag yan nagsisi sa Panginoon, wala tayong choice. Kapatid natin yan sa Panginoon. Mamahalin natin yan. Tatanggapin natin yan. Diba po? Bakit? Kasi mahal din sila ni Lord eh. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Gusto niya ang lahat ng taong maligtas. Pero, may bahagi tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Diba? Huwag tayo maging mapili. Kasi tayo, pinili tayo ng Diyos. Hindi siya naging mapili sa pagpili sa atin. Diba? But evangelism itself
is the proclamation of the historical biblical Christ as Savior and Lord, with a view to persuading people to come to Him personally and so be reconciled to God. In issuing the gospel invitation, we have no liberty to conceal the cost of discipleship. Jesus still calls, and all who would follow Him to deny themselves, take up their cross, and identify themselves with this new community. The result of evangelism include obedience to Christ, incorporation into His church, and responsible service to the world. This is the Lausanne Covenant 1974. Siguro meron po sa inyong familiar sa Lausanne Covenant. Isa po dito si Billy Graham, na nagsulong nitong Lausanne Covenant na ito. At ang Lausanne Covenant, it is a significant religious document that emerged from the International Congress on the World Evangelization held in Lausanne, Switzerland in 1974. It is a statement of faith and commitment by evangelical Christians to actively spread the gospel worldwide. The covenant emphasizes the authority of the Bible, the uniqueness of Christ as the only Savior, and the importance of social responsibility alongside evangelism. Lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano na naging aware dito sa Lausanne Covenant ay nagtalaga ng kanilang sarili na makikibahagi sa pagbabahagi ng mabuting balita sa buong mundo. Di ba po? At kahit wala itong Lausanne Covenant, meron tayong matinding covenant, di ba? Ito yung New Covenant na pinagtibay ng dugo ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Di ba? Mas matindi pa yun sa Lausanne Covenant. Ito yung dahilan kung bakit meron tayong pagbabahagi ng mabuting balita. So, let me ask you a simple question. Why do we evangelize? Pwede niyo yan sagutin sa inyong sarili. Pwede kayong mag-notes dyan at pwede niyo i-share yan sa group chat natin. Hindi ko na gagawin yan sa forms para mabasa din naman ng iba. So why do we evangelize? Why do we share the gospel? Why do we talk to strangers or loved ones about Jesus even if might cost us something? Diba? Pag nag-evangelize tayo, hindi talaga siya madali. Pero bakit natin siya ginagawa? Minsan, ang cost ng evangelism is our reputation. Minsan, yung relationship natin. Minsan, yung awkwardness to share the gospel. Kasi kilala tayo ng mga sinishare natin eh. Minsan tayong naging pasaway, matigas ang ating ulo. Diba? Pero bakit natin to ginagawa ngayon? Dahil baka sinabi ng denomination natin? Dahil ba may program ang church na mayroong evangelism ngayong month na to? Kaya gagawin natin, di ba? Madalas noon nung nasa church kami sa Nagpulok, pagka araw ng mga paggunita sa mga patay, pumupunta sa libingan ng mga tao. Nagkakaroon ng church program na mag-evangelize, iikot, may dalang tracts, mag-share ng Word of God. Pero yun ba ang dahilan kung bakit tayo nag-evangelize? O meron talagang malalim na dahilan? Merong nangyari sa buhay natin. Isang bagay na naganap na hindi natin mapigilan na ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. So we evangelize not because we're told to, but because we are becoming like the God who seeks and saves. Minsan din tayong nawala. Minsan din tayong nalayo. Minsan din tayong naligaw. Pero natagpuan tayo. Hindi tayo nanatili sa dilim. Nadala tayo sa liwanag. Payag ba tayo na hindi tayo maging kabahagi ng ganung klaseng kaganapan para sa buhay ng ibang tao? Evangelism doesn't start with a Great Commission. It starts with God. Sinabi na natin yan na nakaraan sa lecture natin, di ba? Hindi siya nangyari, hindi siya nag-start sa Matthew chapter 28.
nagsimula siya sa Genesis, di ba? Yung tinanong ng Diyos, nasan kayo? Where are you? Alam na ng Diyos yung condition natin eh. Siyang nagsimula ng lahat ng to. Many of us thinks it begins with Matthew 28, but begins with Genesis chapter 3. Alam natin na pinag-aralan na natin, noong nakaraan na ang Diyos ang naghanap sa atin. God is the first evangelist. He himself seek the first lost. Di ba po? At hindi tayo iniintay ng Diyos na tayo yung humanap sa Kanya. Tayo yung hinanap ng Diyos at tayo yung natagpuan ng Panginoon. At sa paraan na yun, natagpuan din natin yung tunay nating kalalagayan. Ito yung puso ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Diyos na ang kasalanan ang magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Di ba po? Ipinakita ng Diyos na mas makapangyarihan siya sa lahat, kahit sa kasalanan. Di ba po? Kahit sa point of disobedience and rebellion natin sa magandang kalooban ng Panginoon. Meron siyang plano. Gusto niyang ibalik tayo. Ano po? Mapapansin natin sa pattern of evangelism that God is a sending God. Sabi sa John chapter 3 verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave or He sent, di ba? Pero syempre sa Greek, He gave kasi mas malalim yun eh. Ibinigay niya mismo. Willingly. His only, His one and only. Sa Greek, monogenes, begotten, Son, that whosoever believes in me shall not perish but have everlasting life. Sabi din ni John sa verse 21, as the Father has sent me, so I am sending you. Sa John chapter 20 verse 21. Pinadala ng Ama ang anak para ipaunawa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At ipinadala rin tayo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo para ipaalam ang pag-ibig na ito sa iba. Diba? Nakita natin yung pattern. Yung Father nag-send kay Jesus Christ. Siya nag-send kay Jesus Christ. And si Jesus Christ, siya naman ang nag-send sa Holy Spirit with the Father. Ano po? At si Holy Spirit, siya naman ang nag-send sa church. And syempre si Jesus Christ din. At si Father, makikita natin na yung triunity ng Diyos, makikita natin sa pagsusugo sa atin para sa paghayo, para tayo ay mag-evangelize. Kaya nga sa Matthew chapter 28, di ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name, not in the names, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you, and I will be with you always unto the very end of the age. Diba? Evangelism isn't something we do as much as something we are drawn into as participants in God's redemptive plan. Diba po? The gospel is not just a message that saves. It is a message that reveals the very nature of the God who saves. Hindi yung mensahe lang ng pagliligtas ang dala natin kapag tayo ay naghahayag ng mabuting balita. Ang dala natin pag naghahayag tayo ng mabuting balita ay ang tagapagligtas na nagbigay sa atin ng mensahe at paraan ng pagliligtas. At habang nakikilala natin ang Diyos na nagligtas sa atin, ito lang ang magiging paraan, ito lang ang magiging dahilan para tanggapin ng mga tao ang kaligtasan na atin pong binabahagi. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. And we always need to remember that God is the initiator of this mission. Diba?
Siyang may akda. Siyang nag-initiate. Siya ang pinagmulan. Siya ang dahilan. Ano po? Kung tutuusin, pwede naman siyang gumawa na lang ng panibagong mga tao. Kayang-kaya niya tayong i-wipe out. Diba? Mag-start na lang ulit siya ng bago. Pero hindi eh. God is the God of order. He brings chaos into order. Yan ang expertise ng Diyos. Bakit? Kasi sovereign siya eh. Lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng labi magsasabing siya ay Diyos. God's love is the motivation to go in evangelism. Kung ang mag-motivate sa atin, si pastor, di na tayo mag-go. Kung ang mag-motivate sa atin, budget, hindi tayo mag-go. Kung ang mag-motivate sa atin, yung taong pupuntahan natin, hindi tayo mag-go. Kung ang mag-motivate sa atin, yung physical condition natin, hindi tayo mag-go. Kahit wala tayong sakit, aminin natin. Minsan tinatamad tayo. But when we are motivated by the love of God, babangon tayo. Pupunta tayo. Magpapatuloy tayo. Magbabahagi tayo. Gagawin natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Bakit? Kasi mahal niya ang mga tao. Mahal niya tayo. Diba? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Not just God has love, but that He is love in His very being. Diba? God is love. Hindi lang romantic kind of love. Pag sinabing unconditional love, hindi natin kayang questioning yung pagmamahal niyang yun. Diba? I love you. Period. Diba? Mahal kita. Yan yung sabi ni Lord eh. Diba? Pero hindi lang yun eh. Pwede nga nating sabihin, mahal kita. Ano, at yung pagmamahal na yun, hindi natin pwedeng malagyan ng kahit anong punctuation mark eh. Kasi hindi naman talaga natapos yun eh. Everlasting yung pagmamahal ng Panginoon. Diba? Ano yung ginagawa ng pagmamahal na to? It gives, it goes, it reaches out. Diba? May mga pagkakataon, question natin yung mga tao, bakit sila sobrang generous magbigay sa church? Yung pera nila na ibinibigay, parang pwede na nilang ibili yun ng something na alam niyo yun, mga bagay na pwede nilang bilhin. Katulad ng bagong cellphone, bagong damit, di ba? Yung iba, yung value, bagong sasakyan. May pagkakataon, bakit yung ibang mga tao, gini-give up nila yung magagandang bagay na meron sila, tapos ibibigay nila sa mission. Di ba? May pagkakataon, yung ibang mga tao, halos walang-wala naman sila sa buhay, pero bakit nagbibigay pa rin sila? Di ba? Kasi alam nila yung puso ng Panginoon. Alam nila yung binibigay nila, nakakaabot sa mas maraming mga tao. Yung iba naman, ang tatalino, ang tataas ng pinag-aaralan. Bakit ginive up yung career? Bakit naging missionary? Bakit nagpastor? Bakit pumunta sa mga tribo na yung dati sinasahod nila na napakalaki, ngayon hindi nila natatanggap, pero bakit sila masaya? Why? Because the love of God gives, goes, and reaches out. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong mga bagay sa mundong to. Yung isang bagay na makita mo yung isang tao na nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Yung dating mamamatay tao, dating drug addict, dating mag-asawa na grabe mag-away, ngayon nabago ng Panginoon, ibinigay ang buhay sa Panginoon. Anong pera yung may itumbas mo sa ganung klaseng value of salvation? Walang kahit gaano kalaking pera ang kayang bumago ng buhay ng tao. Tanging ang Diyos lang. Pero bakit ang mga tao na ito nagbibigay ng ganitong klaseng generosity sa ministry? Kasi naunawaan nila na ito yung puso ng Panginoon. Na lahat ng bagay na ibinibigay ng Panginoon, ipinagkakatiwala lang sa atin, at kapag may nilagay tayo sa kamay ng Panginoon,
nagmumultiply ito. At hindi ito kawalan para sa atin. Love doesn't stay private. Love doesn't stay passive. Pag mahal mo ba, tinatago mo lang sa puso mo? Tinatago mo lang sa isip mo? Pag mahal mo yan, dapat nararamdaman ng tao na mahal mo yung pagmamahal mo. Dapat naririnig niya. Dapat nakikita sa'yo. Kung sa tao nga, nai-apply natin yan sa romantic kind of love, how much more sa Panginoon? Hindi niya lang basta sinabi sa atin informatively, but transformatively pinadama niya sa atin yon. Yung pag-ibig ng Diyos, yung bumabago sa ating puso, sa ating isip. Ito yung nagbibigay ng panibagong pananaw sa buhay natin na bilang tao. Evangelism is simply love that refuses to keep quiet. Kapatid, totoo yan. Ito yung isang bagay na hindi mo makontain sa puso mo kaya wala kang magawa kundi isigaw. Bakit kapag galit tayo, expressive tayo? Lahat ng laman ng isip natin, ng puso natin, binubulalas natin. Kahit na hindi na nga natin gustong masabi. Nasasabi natin, pero bakit pagka tungkol sa pagmamahal, sa magulang, hindi tayo makapag-I love you kasi awkward. Yung mag-asawa na dating nagsusuyuan, ngayon di mo mayakap, di mo mahalikan, di mo may pakita sa public yung dating ginagawa mo. Bakit? Kasi awkward. Yung mga anak sa magulang, yung magkakapatid, hindi man lang makapagyakapan, hindi man lang makapagsabi na mahal kita. Di ba? Bakit? Awkward. Hindi ka makapag-share ng Word of God. Hindi ako makapag-share ng Word of God. Di tayo makapag-share ng Word of God kasi awkward. Pero pag chismis, ang bilis nating ipagkalat. Hindi tayo na-awkwardan, kapatid. Di ba po? Hindi dapat ganyan ang laman ng ating puso. Kung laman ng puso natin ang pagmamahal ng Panginoon, hindi tayo mananatiling tahimik. Di ba po? Evangelism is not just a church growth tool. Sinabi ko na po yan noon. Bahagi siya, nakakapagparami siya, numerically, exponentially, talagang nakakapagparami. Pero hindi natin siya dapat ituring lang na church growth tool. This is an expression of God's heart. Sa paraan na to, nararamdaman ng mga tao, naiintindihan ng mga tao yung kanilang purpose sa buhay. Yung pagmamahal ng Diyos na meron talagang Diyos. Na hindi nila kailangang magduda na may Diyos. Di ba po? Hindi natin pwedeng maunawaan kung sino ang Diyos at hindi rin pwede nating sabihin na nakikilala natin ang Diyos at hindi natin dalhin yung compassion na meron ang Diyos para sa mga nawawala. 'Di ba? Totoo, kanya to, kanya lahat. Pero ituturing natin na parang sa atin para ating mahalin. Meron akong mga kabataan na nabanggit ko yan noon. Para manatili tayo na grounded sa foundation natin sa ministry, kailangan ituring natin ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na hindi atin, pero parang sa atin. Di ba? Pero may extreme side yan eh. Pag tinuring mong hindi sa'yo, pwede mong baliwalain. Pag tinuring mo na sa'yo, pag napasobra ka, pwede mong yakapin ng sobra na ito na yung parang nililingkis mo na parang sa'yo na talaga siya. Ang ibig sabihin na ituring mong hindi sa'yo, pero parang sa'yo, di ba? Hindi talaga siya sa'yo kasi siya sa Panginoon, pero parang sa'yo dahil pinagkatiwala siya sa'yo ng Panginoon, kaya mamahalin mo siya alang-alang sa totoong may-ari. Para pag bumalik yung totoong may-ari, makikita mo na ikaw ay naging mabuting katiwala at bibigyan kanya ng gantimpalang ukol sa'yo, sa iyong katapatan. Di ba po? So, makikita din po natin na ang pagsamba at yung evangelism, sila ay talagang palaging magkaroon na meron silang connection, di ba? Binanggit nga po natin sa previous lesson natin, kung natatandaan nyo, mission exists because worship
doesn't. Diba? Kaya nga nag-create si Lord ng evangelist para yung mga rebels i-turn niya into worshipers. Diba? Kasi ito yung goal ng evangelism, na maging tunay tayong sumasamba sa Panginoon. Diba? Makilala tayo na tayo yung, hindi lang basta community, tayo yung family. Diba? Na nagmamahal sa Panginoon, nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya nung time na nagpray po ako, na isulong sa church dito po sa Look na yung mission and vision at the same time yung new name na niyayakap po namin ngayon, which is Bethel Christ-Centered Family. Hindi lang siya basta-basta pangalan eh. Identity siya. Bethel means house of God. At naniniwala tayo na ang pinananahanan ng Diyos ay yung mga tao, yung isang pamilya na ang Panginoong Jesucristo ang sentro. Diba po? So ito yung mission, ito yung vision, ito yung na nagli-lead sa atin sa worship. Diba? Kapag ka ang isang tao, inimbitahan natin na ilagay ang kanyang buong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi lang natin sila ginagabayan o binibigyan ng pagkakataong humingi ng tawad. Binibigyan natin sila ng pagkakataong tumawag, nang meron pong kagalakan na sila ay kabahagi na ng pamilya ng Diyos, ng kaharian ng Panginoon. Diba? Sabi po sa John chapter 1 verse 12, yan, gusto ko pong basahin to sa inyo. Yet all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Diba po? Napakaganda. Ginawa tayong anak. Hindi tayo tinawag na ampon. No, merong adoption, diba? Yung tinatawag na adoption, yung doctrine na yun, yung teaching. Pero hindi tayo tinawag na ampun eh. Tinawag tayong anak. Tinuring tayong legally heir. Legally sons and daughters sa pamamagitan ni Jesus Christ. Evangelism exists because there are still people who still do not worship the one true God. And when people meet Jesus, worship erupts. Hindi natin kayang pigilan ang isang taong sumamba sa Diyos kapag na-experience niya si Jesus Christ. Automatic yun. Para bagang naghuhukay ka ng lupa, at natamaan mo yung part ng lupa kung saan naroon ng bukal ng tubig. Di mo kayang pigilan na lumabas yung tubig doon. Kasi bukal yun. Di ba? Kahit takpan mo siya ng lupa, hindi na nasira mo na yung bato na pumipigil doon sa bukal ng tubig para hindi siya mag-overflow eh. Ganyan din sa atin. The moment na na-break yung barriers, yung bondages, nagkaroon ng breakthrough, di natin kayang pigilan ang gagawin ng Diyos sa buhay ng isang taong sumasampalataya sa Panginoon. May pagkakataon pa nga na yung sinera natin ng Word of God, nung nakakilala sa Panginoon, mas naging masipag pa sa atin. Mas naging masigasig pa sa atin. Tayo, member ng church, tapos yung sinera natin, naging pastor. Walang masama doon. Ganyan talaga. Yan ang tawag ng Panginoon. Diba? Pero hindi ko po sinasabi na mas mataas yung pastor sa miyembro. Ako po, pananaw ko, lahat tayo pantay-pantay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos, katapatan. Nagkataon lang na may tinawag ang Diyos na pastor para siya ang magturo at maghayag ng mabuting balita. Pero meron pong paalala sa atin na kung tayo ay naghahangad na maging tagapagturo, kailangan ready tayo. Sabi kasi ni James sa chapter 3, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Diba? Pero
privilege. Pag tinawag tayo ng Panginoon, wag nating isipin yung judgment, isipin natin yung privilege. Pero at the same time, wag nating isantabi yung judgment kasi yun ang magre-remind sa atin para maging rooted. Ano po? Sa truth ng gospel. Evangelism and worship are intertwined. Evangelism is Trinitarian. The Father plans and sends. The Son incarnates, embodies, and redeems. The Spirit convicts, empowers, and sends. Diba? Kung titingnan natin sa theology of Trinity, hindi naman ibig sabihin si Father ang nagplano, nag-send, or nag-send, di ba? Siya ang pinakamataas. Hindi. They are working harmoniously according to the plan of redemption. Hindi natin pwedeng sabihin mas mahalaga si Father kaysa kay Son, or mas mahalaga si Son kaysa sa kay Holy Spirit, or si Jesus kaysa kay Holy Spirit. Lahat sila may bahagi sa fulfillment nitong divine plan of salvation. Diba? At ang evangelism, hindi lang siya human invention. Meron siyang origin. At itong origin na to ay nagmula sa Panginoon. Diba? Ito nga kinilala ng maraming theologian, pinag-uusapan natin yung Missio Dei, the mission of God. At ito yung patuloy na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Na kailangan natin na makita na ito ay initiative ng Diyos. Di ba? Na ang Father at the right time, at the right moment, sinend si Jesus Christ, at si Jesus Christ willingly, tinanggap niya na siya yung magkataong tao, siya yung gumawa ng bahagi ng salvation plan kung saan kailangang may ihandog at ipako. At ang banal na Espiritu Santo na dapat magpaalala sa atin na kung wala ang pagsama, ang gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, hindi tayo makakapag-evangelize. Pero mga kapatid, hindi tayo dapat mag-focus lang sa power of the Holy Spirit. We also need to focus on the person of the Holy Spirit. Di ba po? Evangelism is not about what we can do for God. It is about what is doing through us. And the more we behold who He is, the more we'll become like Him. Diba po? Hindi tayo gumagawa ng pabor para sa Diyos. Mga kapatid. Nakaka-humble yan. Kung tutuusin, pwede natin sabihin hindi naman talaga tayo kailangan ni Lord. Pero technically, hindi niya sinasabing hindi kita kailangan, pero sinasama kita. Hindi kasi nanunumbat si Lord eh. Pero kapag nag-evangelize tayo, si Lord ang may ginagawa sa buhay natin. Hindi dun lang sa tao na pinupuntahan natin at kausap natin, pero sa atin mismo, may ginagawa ang Panginoon. The more nating pinagagamit ang buhay natin sa Panginoon, the more na nahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Kapag ang isang kutsilyo, lagi nating ginagamit, kinahasa natin yan kasi pumupurol. Pero kapag in-stock mo yan sa stante, o kaya sa isang lugar lang, na pwedeng ma-expose sa hangin o sa moist, yung metal ng kutsilyong yan, di makikita. Kalawangin na yan. Di ba? Ganyan tayo. Kapag hindi nagamit ng Diyos yung ating buhay to the fullest sa ministry, nasasayang yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi lang yun eh. Nasasayang din yung opportunity na maranasan natin yung pagkilos ng Panginoon. Grabe kaya, pag nag-evangelize tayo, pumunta tayo sa isang lugar, nanalangin tayo sa may sakit, tapos gumaling, sino ba napapalakas? Di ka tayo din. Nakaramdam sila ng miracle, pero tayo, nag-i-strengthen yung faith natin. Hinabol tayo ng aso, di ba? Pumunta tayo sa isang lugar, hinabol tayo ng aso, tapos muntik na tayong makagat, di ba? Pero nagpatuloy pa rin tayo, umulan ng malakas, di ba?
Tapos may pagkakataon, wala tayong pamasahe, meron tayong nasabayan. Di ba? Alam niyo yun, ang daming mga istorya na nagaganap kapag pinagagamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Sa pananalangin, sa lahat ng area ng buhay natin. So, nakakatuwa na kapag ang buhay natin, tinalaga natin sa Panginoon, mararamdaman talaga natin yung heartbeat ng Diyos. Nalulungkot tayo pag may mga taong nagre-reject sa Panginoon. Nadudurog yung puso natin kapag naririnig natin kung paano tinutuya ng Diyos ng mga tao ang Diyos, di ba? So, kung paanong tinutuya ng mga tao ang Diyos, nadudurog ang puso natin sa pagkakataon na ganun. Alam natin nadudurog din ang puso ni Lord, di ba? Kung tayo nga nalulungkot, si Lord pa kaya kung yung mga tao hindi tumatanggap sa kanya. So, pero ako naniniwala na una sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo at sa paraan ng pagkaunawa natin na ibabahagi natin yung mabuting balita, magiging effective yung ating evangelism. Hindi lang dahil may convert, kundi mayroong impact. 'Di ba? Kasi pwedeng may napasimba tayo pero hindi pa rin yan ligtas eh. Hindi kasi porket sumisimba ligtas na. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na kahit hindi na tayo sumimba, ligtas naman tayo. Mali, kapatid. Parehong mali yung perspective na gano'n. Diba? Na porket sumisimba, ligtas na. At porket ligtas na ako, okay lang na hindi ako sumimba. Kailangan natin ang Panginoon at kailangan din natin ang church. Diba po? Ang church ang nag-edify sa atin at sa pamagitan ng ating pagsasama-sama, napaparangalan ng Panginoon. Pero hindi lang doon natatapos. Kailangan natin ng encounter mismo sa Panginoon. Kailangan nating talikuran yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at lubusang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa paraan lang na yon, makikita natin na tunay tinanggap natin ang kaligtasan. So God the Father, He's the initiator of the mission. Pero ako naniniwala na God the Son, God the Holy Spirit, initiator din sila ng mission. Pero si Father kasi, mas commonly na intindihan natin that He sent His Son, Jesus Christ. At ang Diyos, hindi siya distant deity. Diba? Hindi siya katulad ng turo ng iba na merong isang divine being na nakatingin na lang sa earth at iniintay niyang matapos yung isang narrative na matagal nang nangyari at hindi siya nakikialam. Hindi. He involved himself in His creation. At si Father, siya ang first evangelist. Si Son, si Holy Spirit din, di ba? So, makikita natin na ang Diyos ang nagplano, nag-initiate ng redemption na ito. Di ba? Bago ang lahat, bago mangyaring lahat ng bagay, nakita natin na ang Diyos, nasa isip niya na tayo at nasa puso niya na tayo bago niya likhain ang sanlibutan. Diba? Hindi naman sa sinasabi natin na ganun talaga tayo kapa-importante sa Panginoon, pero kung paano yung structure ng Diyos, kung paano niya nilikha ang tao, hindi natin madedenay eh. Na special tayo sa Panginoon, special tayo sa Diyos. Nilikha sa pamamagitan ng kanyang kamay, hiningahan sa pamamagitan ng Espiritu nagbibigay ng buhay. Di ba? Nilikha ayon sa kanyang wangis. At kahit alam ng Diyos na magkakasala tayo, nilikha niya pa rin tayo kasi may plano na siya ng pagliligtas sa atin. Di ba? Kailangan nating gawin, ibahagi ng Panginoon. Kailangan nating umalis sa comfort zone natin. Kailangan meron tayong plano at makiisa tayo dun sa plano na nanggaling na mismo sa Panginoon. Diba? John 3:16, for God so loved the world. Diba? The Father's mission begins in His divine love. For God so loved the world. Diba po?
Hindi niya pinadala si Jesus kasi frustrated siya o wala na siyang choice. It is the right moment at the right time. Pinadala niya si Jesus kasi mahal niya ang sangkatauhan, ang kanyang nilikha. Diba? Hindi niya pinadala si Jesus kasi awang-awa na siya sa atin. Hindi niya pinadala si Jesus dahil wala na siyang choice. Pinadala niya si Jesus kasi mahal niya tayo. Dahil sa pagmamahal, yun yung dahilan kung bakit isinugo ng Ama ang kanyang anak. Diba? Hindi ibig sabihin, nung sinabi, for God so loved the world, hindi ibig sabihin nito yung quantity. Tinutukoy nito yung manner, yung quality, 'di ba? Ng daladalang katotohanan nito. 'Di ba? Ano yung sumunod? For God so loved the world that he gave his only begotten son. 'Di ba? God's love for the world is not an abstract emotion, but an initiating self-giving action towards a broken people. God, the source and author of the gospel. Evangelism doesn't start when man sinned. It starts with God. In the beginning, God. Diba? In the beginning, God. Makikita natin yung pagsasalita ng Panginoon, yung pag-initiate niya ng relationship, yung pag-bless niya sa kanyang creation. Diba? Ito yung idea ng evangelism. Ito yung idea ng gospel. Evangelism begins with the recognition that we are not the originators of the message. We are stewards. And God, in His holiness and love, crafted the redemptive plan before the creation. Sabi po sa Ephesians, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. For He chooses us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ano daw? Diba? For He chooses us in Him before the creation of the world. Tingnan natin sa Tagalog version. Diba? Para mas dama natin. Diba? Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya. Kailan daw? Bago pa likhain ang sanlibutan. Diba? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hindi natin pwedeng alisin ang Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita, sa pagpili, pakikipag-isa, sa pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay mula sa Diyos. At ito ay magpawalang hanggan. Mga kapatid, walang nilikha ang Diyos na tao para sa demonyo. Walang nilikha ang Diyos na tao para sa impyerno. Tandaan po natin yan. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Pero nilikha tayo ng Diyos na merong kalayaang magpasya. Kung tayo ba'y tatanggap sa regalo ng Panginoon, at ako po naniniwala mga kapatid, kaya kailangan po natin na ipaunawa sa mga tao ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang mag-preach ng alam natin, kung mauunawaan po nila ang lawak ng pag-ibig ng Diyos, ang kagandahan ng mabuting balita, ang banal na Espiritu Santo ay mas malayang makakikilos sa kanilang puso. Ano po? May bahagi tayo. Ibahagi natin ang mabuting balita ng merong clarity, ng merong urgency, ng merong initiative. Ano po? Meron pong intention na ang taong ito
makilala niya talaga ang Panginoong Jesus. Our message must reflect God's character. Grace-filled, just, patient, and personal. Kasi hindi naman information ang dala natin. Ang dala natin ay ang Diyos mismo. Ano po? Ang kanyang character, ang pagkakakilanlan niya. Hindi lang ma-aware tayo sa sarili natin, sa kalalagayan natin, kundi makilala natin ng lubos ang Panginoon. Kaya kailangan, kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, nakikita yung character ng Diyos. Hindi lang sa atin, o hindi lang sa mensahe na dala natin, kundi maging sa atin mismo. Di ba po? So God the Father sent His Son, Jesus Christ. Di ba? John 17 verse 3 says, basahin ko na lang po. John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na isa, tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Di ba po? Napakahalaga po nito. Makilala ang Diyos. Makilala ang Panginoong Jesucristo at naniniwala ako, nandun din ang pagkaunawa natin sa banal na Espiritu Santo. Di ba po? Hindi natin kayang arukin ang katotohanan ng kabuuan ng katotohanan ng Diyos. Pero kung ano yung ipresent sa atin ng Panginoon, ito ay sapat para sa ating pananampalataya na magkaroon tayo ng katiyakan na hindi natatapos ang buhay sa buhay na ito, na mayroong buhay na darating. At sa buhay na darating na yon, doon magsisimula ang tunay na buhay. Kung ang isang tao ay sasampalataya sa Panginoon, siya hindi mapapahamak. Alam niyo po, binanggit yan ng John chapter 3. Sa verse 16, di ba po? Favorite natin to pero dapat ating idinidiretso yung pagbasa, yung pag-quote. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Makikita po natin. Sa mga sumasampalataya, wala nang paghatol. Pero sa mga hindi sumampalataya, sila ay hinatulan na. Diba po? Napakahalaga na maunawaan po natin na napakahalaga ng pananampalataya sa Panginoon para sa ating kaligtasan. The first move in evangelism is God's move. His sending precedes our speaking. Kapag tayo nag-evangelize, nag-i-initiate tayo ng conversation. Diba? Wala namang nag-evangelize na batiin lang, tanguan lang, diba? Mag-i-initiate tayo ng conversation. At sa along the way na ating pag-aaralan, sisikapin natin sa tulong ng banal na Espiritu Santo na aralin paano ba tayo mag-start ng ganitong klaseng conversation. Kasi hindi naman tayo lahat gifted sa pakikipag-usap Meron sa ating introvert, may extrovert, may amphibian, joke lang, may ambivert, di ba po? Ayan. So, hindi lahat tayo pare-pareho ng personality na kaya natin engage sa conversation. Pero ang Holy Spirit tumutulong sa atin. At alam niyo po, maraming mahihiyain na nagiging walang hiya. Pagka andyan na talaga yung pagkakataon na hindi in terms na walang hiya na walang disiplina. Ibig sabihin, walang kahihiyang itinatago na sa sarili para hindi i-share ang word of God. Talagang iba yung courage na binibigay ng Panginoon, 'di ba? Parang si Peter, tumayo siya nung sinasabing mga tao na nalasing daw yung mga napuspos ng Pentecost. Sabi niya hindi sila lasing. Tapos nag-preach siya ng gospel, 'di ba? Ang daming naligtas. 'Di ba?
Hindi dahil matapang si Peter. Sa totoo lang, takot nga siya eh, di ba? Nung akala natin matapang kasi tinagpas niya yung tenga nung alipin nung isang kasamang dumakip kay Jesus. Tapos, nung sinabi niya kay Jesus na siya muna yung mamamatay bago si Jesus, di ba? Pero nung time na si Jesus, i-crucify na, tinatanong siya ng mga tao, tinatanggi niya si Jesus. O, yan ba yung matapang? Takot siya. Pero nung ang Holy Spirit sumama sa kanya, karon siya ng kakaibang tapang. Naihayag niyang mabuting balita. Ang daming naligtas. Kasi sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. So God pursues Adam and still does. God pursued Adam and still does. So, si Lord ang umaabot sa atin. 'Di ba? Nung nagkasala si Adam and Eve, nagtago sila kasi takot sila, kasi nahihiya sila. Anong ginawa ni Lord? Hindi sila sinabihan na, bakit nyo kinain yung... Hindi. Pinursu ni Lord si Adam, si Eve, para mag-confess ng kanilang kasalanan sa Panginoon. Diba? But the Lord God called the man and said to him, where are you? Diba? Hindi tinatanong ni Lord dito yung location ni Adam eh. It is a question of relationship. Yung relationship, nagkaroon ng lamat, naputol, dahil sa disobedience. Where are you? Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Kumusta ka na? Diba? Pwede natin gamitin sa ganong sense yung tanong ni Lord eh. Hindi yung question na hindi alam ni Lord kung nasan si Adam. Gusto ni Lord na i-confess ni Adam kung ano yung nangyari sa kanya. Diba? Fall doesn't end the Father's pursuit. It activates it. Nung nagkasala ang tao, hindi sinuyo ng Diyos ang tao eh. Ano? Hindi lang siya basta panunuyo na bumalik ka sa akin. Hindi. Anong ginawa mo? Aminin mo. Andito ako. Patatawarin kita. May consequence yan. Pero aminin mo. Patatawarin kita. Parang ganyan, di ba? Sa isang magulang, kapag ang isang bata nakakagawa ng mali, hindi naman agad dapat palo eh. Tatanungin muna, bakit mong ginawa yan? Di ba? Pangangaralan, papaluin. Diba? Wala namang masamang magpalo kasi nasa Bible naman yan na kailangan ng tamang pagdidisiplina. Pero kung palo ka agad, hindi nararamdaman ang pagmamahal. Kasi nagiging impulsive. Eh, tayo bilang tao, ganyan tayo. Pero si Lord, hindi ganyan. Diba? Pinakita niya na kumikilos siya kahit mayroong brokenness. At hindi lang niya basta kinover yung kasalanan ni Adam and Eve. Niyakap ni Lord si Adam and Eve dun sa kanilang kalalagayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang biyaya, di ba? Tinry ng mga taong to i-cover yung kanilang nakedness, kumuha ng dahon, tinanakip sa kanilang nakedness, pero alam ni Lord, hindi lang nakedness yung nandun sa outside of the Eden eh. May matinding klima doon na hindi sila sanay. Di ba? Kasi wala sila sa presence ni Lord, dangerous doon. 'Di ba? Kasi palalayasin na sila sa Eden, consequence ng kasalanan nila 'yun eh. Pero anong ginawa ni Lord? Binigyan sila ng damit. 'Di ba? Hindi lang ikinover yung kanilang nakedness. 'Di ba? Yung biyaya ng Panginoon ang nagpakita na merong nagsakripisyo para sa kanila. At yun yung gagawin ng Panginoong Jesucristo. Ifo-fulfill ni Jesus Christ na foreshadow sa Old Testament at na-fulfill kay Jesus Christ. Diba? Yun yung evangelism. Kahit tayo, maririnig natin yung tawag ng Panginoon. Anak, nasan ka? Marirealize natin, bakit nga ba ako nandito? Bakit ko ba sinisira yung buhay ko sa pagsusugal? Bakit ko nga ba sinisira yung buhay ko sa bisyo? Bakit ko nga ba sinisira yung buhay ko sa papalit-palit na relasyon? Bakit ko nga ba sinisira yung buhay ko sa sobrang pagpapayaman?
Bakit nga ba sinisira ko yung buhay ko sa walang katuturang pagsasayang ng panahon, di ba? Doon sa moment na tanungin tayo ng Diyos, nasan ka? May evaluate natin ang sarili natin. Bakit nga ba ako nandito? Di ba po? At yan din yung paraan na pwedeng gamitin natin doon sa mga tao na nais ng Diyos na abutin. Kapatid, anong estado ng buhay mo ngayon? The moment na ma-realize natin yun, tapos yung moment na ma-realize din natin na may pag-asa pa sa Panginoon. Merong isang lalaki na pauwi na siya ng kanyang bahay, tapos nagbigay sa kanya ng word si Lord. Magsulat ka ng malaking placard dun sa, malaking placard, ng malaking sulat dun sa isang parang, hindi ko matandaan kung kartolina or cardboard basta ilagay mo, mahal ka ng Diyos. Tapos itaas mo ng mataas na mataas, tapos maglakad ka mula dito, may lalampasan siyang tulay hanggang sa makarating ka sa bahay. Mahal ka ng Diyos. Diba? Nakataas daw. Nung una, parang inisip niya, nahihiya ako. Parang ano ba yan? Parang ano naman, ang awkward nun. Wala nang gumagawa ng ganun sa panahon ngayon. Pero, sige Lord, ikaw may sabi. Kung ano yung gusto mo, gagawin ko. Nilagay niya, mahal ka ng Diyos. Lakad siya. Pauwi. Hindi dahil wala siyang pumasahe. Kasi dahil sabi ni Lord, maglakad ka. Tinaas niya. Habang naglalakad siya, lumampas siya sa tulay. May nakita siyang lalaki na nakaupo doon at nagtanguan lang sila, tapos lakad siya diretso sa pauwi, tapos binaba niya yung sulat niya, tapos parang wala namang nangyari. Tapos umupo siya, humiga at nagpahinga hanggang sa nung time na magpe-preach na siya sa church, may gawain sa church, tapos pinaalala sa kanya ni Lord yung ginawa niyang yon. At sabi niya, hindi niya alam kung bakit pinagawa niya sa kanya ng Panginoon. Tapos merong isang lalaki doon sa congregation, tumayo siya, pumunta sa harapan at sinabi niya, Pastor, pwede ba ako mag-testimony? Dumadaan kasi ako sa matinding problema ko, sa matinding pagsubok ng aking buhay ngayon. Tapos pumunta ako doon sa tulay, gusto ko na sanang tumalon. Hanggang sa may nakita kong lalaki na nakakatawa, parang baliw, naglalakad, may hawak na malaking karatula. Tapos nung humarap sa akin, nakita ko, mahal ka ng Diyos. Nung lumampas yung lalaking yun, wala akong nagawa kundi umiyak at bumalik. Hindi ko na tinuloy yung aking pagtalon sa tulay. At sa katunayan, natagpuan ko ang simbahang to at hindi ko alam, ikaw ang pastor dito. Gusto ko lang malaman mo, ako yung taong yun na nakatanguan mo at nakita mo dun sa may tulay. So, may impact. 'Di ba? Tayo ginagamit ng Diyos para tanungin yung mga tao, nasan ka? Sa paraan na yun, na-identify ng mga tao, bakit nga ba ako nandito? At na-identify nila, mayroon pa palang pag-asa sa Diyos. Bakit ko ba itinutuloy ang ganitong pamumuhay? Hindi kasi natin kailangan sabihin sa isang tao at pagduldulan yung mali niyang ginagawa. Kasi alam niya namang mali yun . Ang kailangan niyang maunawaan, may pag-asa sa Panginoon, kapag itinigil niya yung maling yun, walang mawawala sa kanya. Mas lalo siyang magkakaroon dahil nakilala niya ang Panginoon. Di ba po? So God the Father calls and send people. Di ba? Katulad ni Abraham, tinawag ng Diyos si Abraham, pinagpala si Abraham, pero hindi idea ni Abraham yun. Di ba? Hindi lang din natapos kay Abraham. Hanggang ngayon, tumatawag si Lord ng mga tao na fulfill sa plan ng salvation. Ito yung redemption. Ito yung evangelism pala. Kasi yung redemption tapos na kay Jesus, di ba? So yun yung calling ni Abraham hanggang kay Jesus na fulfill yun. Nung namatay siya sa cross at muling nabuhay after niya ilibing. At sa atin naman yung evangelism para yung message of redemption patuloy nating maihayag. It is not much the case that God has a mission for
His church in the world, as that God has a church for His mission in the world. Diba? Tayo yun eh. Tayo yung church. At yung church na nag-evangelism, ito yung church na nag-engage sa mission ng Panginoon. Hindi kailangan marami. Hindi kailangan garbo. Hindi kailangan, alam niyo po, yung evangelistic crusade na kailangan madami kayo, may nagbibigay ng tracts. Hindi. As long as yung members ng church nag-share ng Word of God, buhay ang church sa mission ng Panginoon. Hindi yan tumutukoy sa program ng church. Tumutukoy yan sa isang habit ng Kristiyano na alam niya, ito yung purpose niya at ito yung purpose ng church. Ihayag ang kabutihan ng Diyos. Ihayag ang pagliligtas ng Panginoon. Ihayag ang Diyos. Ipakilala ang Panginoong Jesus. Diba? Kailangan ito yung maunawaan natin para lalo na magbago yung perspective natin. Diba? Ito yung dahilan. Kaya tayo nag-i-exist dahil ng mission ng Diyos. Diba? Hindi nag-i-exist ang Diyos dahil sa atin o nag-i-exist ang evangelism dahil sa atin. Nag-i-exist tayo dahil may mission ang Diyos na ipinagkatiwala sa atin. God the Father waits and welcomes, di ba? Mapapansin natin yan sa Luke chapter 15, sa prodigal son. Pinahintulutan niya yung anak niya na gawin yung gusto niya, hindi dahil hindi niya mahal ang anak niya. Kasi, matigas ang ulo ng anak niya. May pagkakataon, at mababasa din natin yan sa Romans, di ba? Sa first 3 chapters, na kaya ang mga tao, pinayagan na ng Diyos sa pamumuhay sa kasalanan o pinahintulutan kasi matigas ang ulo. Naranasan nyo na po ba yun? Siguro yung mga magulang na nandito. Yung anak nyong mapilit, alam niya naman na hindi yung tama. Sinabi nyo na ngang huwag niyang gawin, pero tinuloy niya pa rin. At the end of the day, pinahintulutan nyo na lang kasi matigas yung ulo niya. Pero hindi nawala ang inyong pagmamahal, hindi rin nawala ang inyong paggabay. Itong anak na ito, sa prodigal son, pinahintulutan ng tatay, binigay ang kanyang mana, napalayo siya. 'Di ba? Nagliwaliw siya, naging masaya siya nung una, pero nagdusa siya. May consequence yung kanyang pagdurusa. Pero yung truth that the goodness of God brings us to repentance, nung naalala niya kung gaano kabuti yung tatay niya, gusto niyang bumalik sa tatay niya, hindi na bilang anak, kundi bilang alipin. Minsan ganyan tayo sa Diyos eh. Gusto nating lumapit sa Diyos, pero hindi natin matanggap na tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon bilang anak. Gusto lang natin na lumapit sa Panginoon para magkaroon ng convenience yung buhay natin. Pero hindi eh. Kapatid, the moment na lumapit tayo sa Panginoon at nag-confess tayo ng ating kasalanan sa Kanya, hindi ibinabalik sa atin yung mana. Ang ibinabalik sa atin yung pagiging anak natin at yung karapatan na kaakibat nun. Kasi nung umalis yung anak, nawala siya sa protection ng kanyang tatay. Diba? Nawala siya dun sa bahay ng kanyang tatay. Yung abundance na meron yung kanyang tatay. Diba? Pero the moment na naghirap siya, naintindihan niya, na-realize niya na mas mahirap pala pag mas malayo sa tatay niya. Diba? Pero kung may pride tayo, ayaw nating lumapit sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Diba? Itong tatay na to, ako naniniwala, hindi siya basta lang nag-intay at tumunganga sa labas. Ito para sa akin lang, hindi ko po ito pipilit sa inyo kasi wala naman to sa Bible eh. Yung tatay niya mayaman. Para sa akin lang po ito. Hindi ko ito ipipilit sa inyo kasi wala to sa Bible. At ito, for the sake of my own pleasure of pag-iisip. Parang ganun. Di ba? So yung tatay, mayaman siya, pinayagan yung anak niya magliwaliw hanggang sa panahon na yung anak niya ay naghirap na. Naiisip ko lang na yung tatay niya, nag-send yun ng mga servant, para tingnan yung anak niya kung kumusta na ba yung anak niya. Diba? Pero ang sabi niya, huwag niyong pakikialaman yung anak ko. Parang ganun. Yung nasa isip ko. Tingnan niyo lang siya at huwag niyo siyang pakikialaman. Diba? And yung moment na yon na yung tatay, nung bumalik na yung anak, kasi nakita na agad ng tatay niya na malayo pa lang yung anak niya, sinalubong niya na. Diba? Para sa akin, nagre-report itong mga servant na ito sa tatay niya.
At ito na yung kalalagayan ng anak. Sige, ganito, ganyan. Hanggang sa nung bumalik yung anak, niyakap niya para ibigay yung protection kasi nanumbalik na sa kanya. Pero alam natin na hindi na kailangan gawin yun ng Diyos sa atin. Kasi ang Diyos all-knowing siya eh. Pero ako naniniwala na yung mga tao na lumalayo sa Panginoon at kasi hindi natin mai-consider to na talagang alam niyo po yun yung lost na parang nagkaroon na siya ng, may relationship talaga siya sa Lord na lumayo lang siya eh, 'di ba? Hindi naman nawala yung kanyang pagiging anak sa tatay niya, nawala lang yung benefit ng protection sa kanyang sa anak dahil umalis siya sa poder ng kanyang tatay. At yung moment na yon, bumalik siya, niyakap siya ng tatay niya, binalik yung rights niya bilang anak, 'di ba? Ganun tayo sa Panginoon na ang anghel ng Diyos ay nakatingin sa atin at alam natin na ang Diyos at the right time, kahit na may pagkakataon, pwede natin may turing to sa mga nag-backslide na Christian eh, di ba? May pagkakataon lumayo sila sa Panginoon, naging matigas ang kanilang ulo, pero yung moment na ipinarealize sa kanila ng Panginoon na mas mabuti at mas masarap sa presensya ng Diyos at mas merong kapanatagan, the goodness of God brings us to repentance. Na nakita natin yung ating kamalian, yung ating pagkukulang, yung isang bagay na ginawa nating maling desisyon at alam natin na mabuti ang ating tatay. Diba? Katulad lang ng ama, ano po, dito sa kwentong ito, sa prodigal son, the loving father, ano po, ganyan din ang Diyos Ama sa atin. Nag-iintay na tayo ay bumalik sa Kanya. Diba? At sasalubungin niya tayo. Pero, hindi naman in a sense na nag-iintay siya tapos wala siyang ginagawa. Diba? Kasi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, active talaga siya eh. Hindi natin alam kung ano yung nangyari all throughout doon sa buhay nung alibugang anak nung malayo siya sa tatay niya. Pero isa ang tiyak, di ba? Mahal ng tatay na ito yung anak niya. Di ba? Sabi nga ng tatay, siya ay nawala, natagpuan, namatay at muling nabuhay. So yung restoration of relationship, hindi lang ito parable tungkol sa forgiveness. Di ba? Ito yung nagpapakita sa atin ng matinding pagmamahal ng ama sa mga nawawala, lalo na sa kanyang anak. 'Di ba? At ito yung kalooban ng Diyos na makita din sa atin na kapag may bumabalik tayong mga kapatid galing sa pagbabackslide, tayo ba ay nagiging katulad ng panganay na anak? 'Di ba? O kaya pag may mga naliligtas na tao, hindi man sila dating Christian pero naligtas sila, tulad ba tayo ng panganay na anak, hindi tayo natutuwa? Dapat ikagalak natin ang mga taong naliligtas, ang mga taong nanunumbalik sa Panginoon. At dito po muna ako magtatapos. What does God the Father teach us about evangelism? So, tinuturuan tayo na yan. Evangelism is a loving pursuit because God initiates in love. Number 2, evangelism is sending because God the Father sent His Son Jesus Christ and sent the church as well. Evangelism is covenantal because God calls a people to bless all people. All people po yan. Mamaya na natin i-edit. Sabihin ng iba mali grammar. Ano? Evangelism is covenantal because God calls a people to bless all people. Evangelism is patient and welcoming because God the Father waits with grace, mercy, and love. So, mga kapatid, sa pananampalataya, kalooban po ng Diyos na tayo ay humahayo. Kalooban po ng Diyos na tayo nagbabahagi ng mabuting balita at higit sa lahat, kalooban ng Diyos na may naliligtas. Matuwa tayo
kapag ka may nililigtas ng Panginoon. Kahit pa minsan na naging kaahoy natin yung mga taong yun, alam ko na tayo po'y matutuwa kapag yung mga tao naligtas, sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang katotohanan ng Diyos na siya ay kumikilos, nagliligtas, umiibig, at higit sa lahat, merong magandang plano. Kaya ang ipanalangin po natin every time na sinasabi sa atin ng Diyos, maghahayag tayo ng mabuting balita. Ipanalangin natin, bigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob para maibahagi ito sa iba. Ano po? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Itutuloy po natin yung atin pong discussion tungkol dito sa lecture number 5 po natin, The Theology of Evangelism, sa susunod po nating meeting. Ano po? At kung meron po kayong mga katanungan o kaya meron po kayong mga gustong ibahagi patungkol po dito sa ating naging topic ngayon gabi, pwede nyo po yung i-type at i-send sa ating group chat para maging edification din po naman sa bawat isa. So, purihin po ang Diyos at muli po, magandang gabi po sa ating lahat at ipanalangin din po natin si Pastor Regan, ano po, yung complete healing, yung provision po para sa kanyang medication sa mga gusto pong magpaabot ng tulong pinansyal. Ito po ay napakahalaga din ano po sa pangailangan po ni Pastor Regan. Pwede po kayo mag-reach out kay Sister Jamen Bolina. Siya po ay kaklase ninyo. At sa ating panalangin, naniniwala tayong Diyos po ay kumikilos, pero sa ating pong pagtutulungan, naniniwala tayo na ang Diyos din po ay malulugod. Bahagi po ito ng ating paglilingkod. So, sa ating pong pagwakas na panalangin, hilingan ko po si Pastora Telma Aguilera kung maaari po na siya po mag-close sa atin sa prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Lord God, sa katatapos namin pag-aaral na ito. Tunay, Lord God, na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa karunungan at kaalaman, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Maraming pong salamat. Tunay, Lord God, na ito'y napakalaking tulong sa bawat isa sa amin na mga lingkod mo, O God. Kung paano, Lord God, kami, O God, ay makapagpahayag ng iyong banal na salita, O God, sa marami pang mga tao, O God, na nangangailangan, Lord God, ng kaligtasan. Maraming pong salamat sapagkat alam po namin, Panginoon, may ito, O God, ay kalooban mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, maging Lord God, sa amin pong guro, Lord God, na patuloy, Lord God, na ginagamit mo sa ganitong gawain, Lord God. Maraming pong salamat, O God, sa kanyang buhay, O God. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan siya ng kalakasan, patuloy na karunungan, Lord God, at iba yung pagpapala, Lord God, sa kanya, O God, maging sa kanyang buong sambahayan, maging sa bawat isa, Lord God, na mga kaklase ko, Panginoon, patuloy din po, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa bawat isa sa kanila, O God, at patuloy lamang, Lord God, na kami, O God, ay magamit mo, Panginoon, sa kung saan, Lord God, na pagkakatawag niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Maging sa gabing ito, Lord God, hinihiling po namin, Panginoon, yung kapahingahan po namin, Lord God, yung masarap, Lord God, na aming pong pagtulog, pagpapahinga, O God, pagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Yes, Lord God, maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Sa meron pong pwede screenshot po na picture muna po tayo. Baka meron pong naka-laptop sa inyo na medyo malapad-lapad. Sa akin po kasi maunti lang ang kita. Pwede po mag-picture muna tayo. Ayan, sige po. Bibilang po ako, tapos pa-screenshot na lang po ng may capture sa mas marami. Ayan po. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Yan, pakisend na lang po sa GC nung meron pong marami. Salamat po, Pastor. Thank you po, Pastor. Thank you po. Thank you po, Nice. everyone. And God bless. Thank you po, Pastor. God God bless bless po. po sa lahat. Salamat po.
Pastor Ferds. Pastor, Lea. nakita ko po yung inyong kambal naglalaro. Opo.